Inyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, malalaman niyong malapit na ang panahong ng pagpaparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita po'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam sa araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. I hope sa bawat isa para magkaroon tayo ng lakas na harapin natin ang ating mga iba't ibang problema at pagsubok sa buhay. Mga kapatid, may tatlong lugar po na dapat nating puntahan para lubusan nating maintindihan kung ano ba talaga ang buhay. We have to visit these three places, these three locations, in order to understand really what life is. Ang una ay ang hospital, ang pangalawa ay ang kulungan, at ang pangatlo ay ang sementeryo. First, visit a hospital. Bakit po kailangan nating bumisita sa hospital? Para maunawaan mo gaano kahalaga ang kalusugan mo. My dear friends, one of the most precious gift we have received from the Lord is our health. Amen? Kahit na marami kang problema sa buhay, makakalimutan mo yan kapag nagkasakit ka. Hindi po ba? Kapag meron kang sakit, wala nang ibang pinakamahalaga sa iyo. Wala ka nang ibang iniisip kung hindi paano gumaling. Hindi po ba? Kahit na meron kayong problemang mag-asawa, kapag nalaman mo may cancer ka, hahayaan mo yung iyong asawa. Ang pinakamahalaga ay yung mawala ang cancer, yung mabuhay ka. Kahit na nag-away kayo ng anak mo, meron kayong hindi pagkakaintindihan, nagkasagutan kayo. Kapag naman nahilo ka, uunahin mo ang humiga, nanaisin mo na mawala yung iyong hilo, yung iyong sakit ng ulo. Kahit na marami kang utang, kapag naman sumakit ang iyong ngipin, ano po ang mas mahalaga? Yung dentista o yung naniningil sa iyo? Unahin mo. Yung doktor, unahin mo na pabunot yung masakit mong ngipin. Health is wealth. Take care of your health, my dear friends. Kasi hindi natin alam hanggang kailan tayo malakas. Ang dami po sa inyo nagdadasal, nagpapadasal pa, Father, sana po humaba ang buhay ko. Pero hindi po yan ang tamang dasal. Ang mas magandang dasal ay yung mahaba ang buhay mo pero malakas ka pa rin. Amen? Aanuhin mo yung mahaba ang iyong buhay, hindi ka naman makatayo. Hindi po ba? Naisin mo na humaba ang iyong buhay pero nakakatayo ka, maliksi ka, nagagawa mo yung gusto mong gawin, nakakain mo yung gusto mong kainin. That is true wealth. When you are healthy, when you are strong. Visit a hospital. You have to listen, you have to look at the sick in order to appreciate you are blessed. Alamin mo yung kinakasakit ng ibang tao para maiwasan mo at para maging malusog ka araw-araw. Amen? Second, visit a prison. Bakit kailangan po nating bumisita sa mga kulungan? Bukod po sa isang magandang pagkakawanggawa po yan, it is a corporal work of mercy to visit the imprisoned. Pero meron kang mauunawaan kapag pumunta ka at nakita mo ang mga nakakulong. You would start to understand, my dear friends, when you go to the prison, how precious, how important our freedom. Amen?
Pinagpala ka kung nagagawa mo yung gusto mong gawin, kung napupuntahan mo yung gusto mong puntahan, kung nakakasama mo ang iyong mga minamahal. Pinagpala ka kapag malaya ka. At hanggat hindi ka pumupunta, bumibisita, at hanggat hindi mo nakikita ang paghihirap ng mga nakakulong, hindi mo mapapasalamatan sa Diyos ang biyaya ng kalayaan. Amen? Third and last, visit the cemetery. Bakit kailangan tayong pumunta, bumisita sa sementeryo? More than being a spiritual work of mercy, bukod po at higit sa pagmamahal natin sa ating mga yumaho. Pag pumunta ka sa sementeryo, may mauunawaan ka. Maiksi ang buhay natin. Amen? Huwag mong sasabihin, huwag mong paniniwalaan na bukas buhay ka pa. Walang nakakasabi sa atin, walang nakakaalam sino sa atin dito bukas ay buhay pa. Kapag pumunta ka sa sementeryo, makikita mo, ang nilalakarang mong lupa pagdating ng araw, yan ang bubungan mo. Amen? Kaya nga, wala dapat sa atin ang dapat magyabang. Tayong lahat dapat ay manatili, mapagkumbaba, kasi hindi mo alam kung kailan ka mawawala. Mga kapatid, bumisita po kayo sa hospital, sa kulungan, sa sementeryo para maintindihan niyo ang buhay nagbabago. Ang buhay nag-iiba. At ang ating buhay may katapusan, mawawala yan. Mga kapatid, lahat po tayo binigyan ng oras at panahon ng Diyos. Pero hindi natin hawak ito. Hindi natin control ito. Time is slipping by our fingers, our hand. Only God holds our time. Have you realized that we have time but we cannot control it? Amen? At yan din po ang pinapaalala ni Jesus sa atin. May katapusan ang lahat. Lumilipas ang lahat. Sabi po niya sa ating nabasang ebanghelyo, darating ang araw, magkakaroon ng mga gulo sa ating buhay. Makikita mo, ang araw na dating nagbibigay ng liwanag, magdidilim. Ang buwan, mawawala. Ang mga bituin, mahuhulog sa langit. Mawawala ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa ating buhay ay hindi mananatili. Nagbabago ang lahat. Tanging ang salita lang daw ng Diyos. Tanging ang presensya lang ng Panginoon ang maiiwan, ang mananatili. Kaya dapat dyan tayo kumapit. Kung hindi natin hawak ang ating oras, ano dapat ang magandang gawin? How should we use our time wisely? If we do not hold it, if we do not control it, if it just slips through our hands. First, we are reminded, my dear friends, that we should not waste our time. Ang kasabihan nga, it is not that we have a little time, we just waste a lot of it. Palagi nating sinasabi na maiksi ang buhay, konti ang oras. Hindi po. Marami ang ating oras. Ang problema lang sa atin, sinasayang natin ito. Ang dami mong oras para mag-aral. Pero kailan nagre-review ang bata? Pag 5 minutes before ng exam, before ng quiz. Di po ba? Sino yung mga guilty dyan? Marami. Ang dami mong oras para mag-ipon. Pero bakit kung kailan retired ka na, matanda ka na, may sakit ka na, doon mo palang naiisip, mag-iipon na ako. Ngayon pa lang, ngayong malakas ka na. Huwag mong sayangin ang iyong pera. Ang dami sa atin feeling one day millionaire. Mga kapatid, hindi ka naman palaging malakas, hindi naman palaging malakas ang pasok ng pera sa'yo. Learn to save today. Ang dami din po kung kailan malapit nang mamatay yung kanilang minamahal. Doon nakikipag-ayos. Anong ginagawa natin? Bakit kung kailan nandun na sa kabaong, doon nagpapasuri, doon umiiyak? Mga kapatid, huwag mong sayangin ang oras na regalo ng Diyos sa iyo. Baka mabigla ka, pagdating ng araw, tapos na ang lahat. Hindi ka na makakahabol, hindi ka na makakabawi. Ang tanong, kailan ka ba magbabago? Pag malapit ng katapusan? Pagpaparating na ang Panginoon? Anong sabi niya? Iipunin daw ang mga hinirang ng Diyos. Sino mga hinirang ng Diyos? Sila yung mga nagsumikap na magpakabuti, mag-umpisa nung una. Kung magbabago ka lang dahil malapit na ang katapusan, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Dahil ikaw ay nagkukunwari lang. Dahil niloloko mo lang ang Diyos. While you have the time, please do not waste it. But second, appreciate everything. Do not take things for granted. Huwag mong babaliwalain ang ngayon dahil bukas, wala na yan. Minsan, ito pong si Bill Gates, isa sa mga pinakamayamang tao sa mundo. Tinanong daw po siya, ano ang pinaka nakakalungkot mong karanasan sa buhay mo? What is your most
sad experience in your life? Alam niyo po kung anong sagot nitong bilyonaryo? Sabi niya doon sa nag-i-interview, the saddest experience in my life is when my mother died. Tingnan niyo po yun, isipin niyo. Pagkayaman-yaman ng tao, pero hindi siya niligtas dito sa kalungkutan na mawalan ng minamahal. Kapatid, ang pera, pwedeng kitain pag nawala. Amen? Ang bahay, pwede mong paayos pag nasunog yan. Ang kotse, pwede mong ibenta, pwede mong palitan pag nagasgas yan. Pero ang mga minamahal natin sa buhay, hindi mo na pwedeng buhayin, hindi mo na pwedeng ibalik pag sila'y nawala na, pag sila'y namatay na. Wag po tayong malulungkot mga kapatid pag nagbabago ang ating itsura. Lalong-lalo na pag tayo'y tumatanda, hindi natin mapipigilan yan. Pero mas malungkot ka pag nagbabago ang mabuti at magandang puso mo at kaluluwa mo. Hayaan mong magbago ang lahat. Wag lang sana kung ano ang nasa loob mo. Hayaan mong magbago ang lahat. Wag lang sana ang magandang ugnayan mo sa ibang tao, lalong-lalo na sa Diyos. Mas nakakalungkot kapag ang Diyos ang nawala sa buhay mo. Amen? Tandaan niyo po, ang buhay ay parang ice cream. Kailangan mong kainin habang malamig. Huwag mong hahayaan na malusaw yan. Habang nandyan ang buhay, namnamin mo, pagyamanin mo ito. Appreciate everything because everything will change. Everything will go away in a blink of an eye and we do not know the minute, the hour, and the time. Third and last, believe that changes and endings are just a beginning. Sabi ni Jesus, may katapusan ng lahat, pero darating siya sa kanyang kalwalhatian. Ibig sabihin, kahit na may katapusan, may bagong umpisa. Mabuti pong balita yan, na may bagong dala, may bagong grasya ang mga pagbabago at mga katapusan sa buhay natin. Hindi ko po alam kung nakasakay na po kayo ng eroplano. Pero pansinin niyo po ito. Yung daanan ng eroplano bago po lumipad, ang tawag po dyan, runway. No? Kung papansinin niyo po, diretso ang daan ng runway. Wala naman pong pupuntahan. Parang pong dead end, no? Doon sa dulo, meron pong isang pader. Pero kahit na meron siyang dulo, mukhang dead end, parang katapusan na. Pagpapalapit na palapit ka doon sa katapusan, doon unti-unti na umaangat, lumilipad yung eroplano. Yung ending pala ay yun ang paglipad mo na. Ganon din po sa buhay, mga kapatid. Madalas, akala natin tapos na, wala na pag-asa. Pero yung ending, may new beginning. Kaya nga po, huwag niyong pagtitiwalaan ang iyong mga mata. Don't trust your eyes, but have faith, because when you have faith, you can see what is unseen. When you have faith, you will see a new beginning. When you have faith, you will have hope. When you have faith, you will see something good God is preparing for you. Magandang itanong, ano yung mga pagbabago o katapusan o para mga dead end sa buhay mo? Yung na-deny ka sa visa, yung nalugi ka sa business mo, yung nalaman mo na may sakit ka, na mahirap gamutin, yung sumakabilang buhay, yung iyong minamahal, o yung sumakabilang bahay, ang iyong asawa. O baka naman namatayan ka ngayon ng iyong minamahal, hirap-hirap ka natanggapin ito. Mga kapatid, yakapin mo lang yan. Manalig ka palagi sa Diyos dahil may mabuting paroroonan palagi na hinahanda ang Diyos para sa iyo. Hindi ko po makalimutan itong storya ng aking ninong at ninang. Meron po silang construction business. Kaya lang po nagkaroon po ng mga sunod-sunod na problema. Nalugi po sila. Lahat po ng kanilang mga ari-arian na benta, na pagbili. Bandang huli ang tanging natira na lang po yung kanilang bahay. Pero gitna po ng pagsubok na ito, hindi sila tumigil na nagtrabaho, magsumikap, dumiskarte. Hindi rin sila tumigil na bumalik sa simbahan, nagdarasal, naglilingkod, nag-o-offer, nagdo-donate. Hindi po nila nakalimutan ng Diyos. Kahit po yung kanilang relationship naging rocky, nagkaroon din po sila problema, palagi silang bumabalik sa simbahan, nagdadasal, nananampalataya, nananalig sa Diyos. Alam niyo po, nakita ng Diyos yon. Kaya naman nagkaroon po sila ng malaking break. Nabigyan po sila ng project sa gobyerno. Mag-umpisa po nun, parang paunti-unti, bumalik po ang biyaya ng Diyos. Alam niyo po kung ano nangyari. Pinalad po sila na makapaglingkod sa gobyerno. At ngayon dahil sila ay nakaluklok, may kapangyarihan, alam nila yung pinagdadaanan ng simpleng tao, puno ng utang, naghihirap. Kaya nga po, very open, tinutulungan po lahat ng mga humihingi ng tulong. Mahal na mahal po sila ng mga tao. Yun pala ang dahilan. Bakit hinayaan sila ng Diyos na maghirap? Yun pala ang dahilan. Bakit parang binigyan ng katapusan yung kanilang business, yung kanilang trabaho?
Kasi gusto pala ng Diyos na mas mataas ang kanilang lipad, na mas malayo ang kanilang mararating. Mga kapatid, kahit nabigyan po tayo ng Diyos ng oras, tandaan mo, hindi mo hawak ito. Hindi ikaw ang may-ari ng iyong oras at ng iyong panahon. Tanging ang Diyos lang ang may hawak at may-ari nito. Tanging ang Diyos lang ang makakapagsabi hanggang kailan ang ating oras at panahon. Hindi man natin hawak ang ating oras at panahon, pero kung hahawak tayo sa Diyos, alam natin, pagpapalain niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Kaunti lang ang oras natin dito sa mundo. Ang lahat ay may katapusan. Kaya mga kapatid, huwag mong sayangin ang iyong oras. Pagyamanin mo ang oras mo dito sa mundo. At manalig ka palagi sa Diyos dahil alam ng Diyos ang kanyang ginagawa para sa iyong pagpapala. Amen. And then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. And then he will send out the angels and gather his elect from the four winds and from the end of the earth to the end of the sky. Learn a lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near. In the same way, when you see these things happening, know that he is near at the gates. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. But of that day or hour no one knows, neither the angels in heaven nor the Son, but only the Father. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa palagay ba ninyo'y mananatili ang mundong ito na hindi magtatapos ito? Nakahanda na ba kayo sa pagtatapos nito? O sa pagtatapos ng buhay natin dito? O isa kayo sa mga nag-iilusyon na may forever talaga sa mundong ito? Batay sa ating karanasan, masakit at mahirap naman talaga ang karanasan ng separation, paghiwalay mula sa mundo na ating nakagisnan, sa kapaligiran na nakasanayan nating galawan, sa mga tao na ating pinahalagahan, sa mga bagay na ating iniingatan. Pero alam natin ang katotohanan na hindi natin ito matatakasan. May mamamatay at mamamatay pa rin. May mawawala at mawawala pa rin. May magbabago at may magbabago pa rin. Kaya sa halip na pilit natin itong takasan, tanggapin na lang natin at paghandaan. Sapagkat maliwanag naman ang mga reminders sa banal na kasulatan that nothing in this world will last forever. Yan ang isa sinasabi sa ating gospel reading ngayon. Heaven and earth will pass away, and passing away means disappearing. Kaya nga may sinasabing new heaven and new earth, sapagkat yung lumang mundo na ginagalawan natin ngayon, mababago pagdating ng panahon. At hindi natin ma-avoid yun. Actually, yung context po ng ating gospel reading ngayon, binasa po natin, simula na ng verse 24 ng chapter 13, according to St. Mark. Yung verse 1, may nagsabi kay Jesus, Guro, tingnan mo ang templo. Napakalalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong palamuti nito. Anong sabi ng Panginoon? Walang magkapatong na batong dyan. Ang matitira dyan, mawawasak ang lahat ng yan. And true enough, nangyari yun. Nang sirain ng mga Romano ang templo. Kaya huwag nating isiping nagbibiro, nang babluff, nananakot lang ang ating Panginoon dito. Hindi natin alam kung kailan o sa kung paanong paraan, pero mangyayari, sigurado, sa ayaw man natin o sa hindi ito. Alam nyo naman siguro na yun nangyari kay Ay de las Alas at Gerald Sabayan. Kayo pa ba? Siyempre alam nyo na. Ang isa sa mga sinabi ni Ay de las Alas ay ganito. Alam ko namang nung kinasal daw sila, alam na niya kahit paano na mangyayari ito. Kasi bata pa si Gerald, baka magbago pang isip nito, baka may iba pang mga pangarap ito. So alam na niya kahit paano. Pero sabi niya, Tito Boy, alam mo yon? Umasa ako na sana huwag. Na huwag sana. Umasa ako na may forever sana. Ilan sa atin ang katulad ni Ay de las Alas? Hindi sa love life ha, kundi sa buhay. Sa life in general. Na alam naman natin, darating at darating ang pagkakataon na ano man ang meron tayo, mawawala. Magbabago. Pero bakit parang
iniisip natin na po pwedeng hindi mangyari ito, na po pwedeng hindi tayo mamatay o ang ating mahal sa buhay, na po pwedeng hindi tayo manghina o magkasakit balang araw, na po pwedeng hindi mawala sa atin ang mga bagay na meron tayo, na po pwedeng hindi tayo magbago. Hindi po pwedeng mangyari yun. Ilusyon yun. Nakabalita na ba kayo ng tao na hindi namatay, ng bagay na hindi naluma o nasira, ng sitwasyon na hindi nagbago? In fact, walang permanente sa mundong ito kundi pagpapago. Nung minsan napunta ako sa isang may sakit, nagulat talaga ako. Hindi naman dahil sa itsura niya, hindi yun ang istorya. Kasi bago ako pumunta ron, bagamat di ko siya kilala, doon ko lang siya nakita, nasabihan ako na ang sakit ay malala talaga. Upak ang mukha, ganon, payat na payat, malalim ang mga mata, ang tanda ng itsura. Ito kinagulat ko kasi doon sa room, may pictures eh. Picture ng gwapong lalaki, matipuno. Ay nako, ganda ng katawan. Bodybuilder eh. Kung saan sumasali. Medalist. Ay, bago pa kayo magduda sa akin, ito yung kwento ha. Kasi noong una, akala ko anak niya. As I was observing, wala naman ako makita, hindi ko naman makita yun. Nasaan yung pogi? So, dahil katulad nyo rin ako, chismoso, tinanong ko, yung nandun, kasi parang hindi siya makapagsalita, parang hindi na siya makapagsalita. Diba, sino po siya? Sabi nung asawa, Father, siya yun. Siya yun. Ha? Siya. Ang layo ng pagkakaiba. Ang bata-bata nun. Ang tanda-tanda nito. Ang sigla-sigla nun. Mamamatay na ito. Ang ganda ng katawan. Ang payat nito. At sa maniwala kayo sa hindi, yung picture na nakita ko was taken just about a year ago. Ngayon, siya yun? Sa loob-loob ka lang ha? Parang tumanda ng 20 or 30 taon. Totoo. Alam po ninyo, pagkatapos nung karanasan ko ngayon, kasi ako nag-gym eh. Nag-gym pa rin ako, pero pagkatapos nun, ayoko nang manalamin. Hindi ko alam sa mga nag-gym dito. Kahit di kayo, sigurado ako, nakita nyo ito sa mga nag-gym. Konting buhat lang, post. Nananalamin yan. Naku! Kung alisin mo yung salamin sa gym, maraming mas maagang matatapos mag-gym. Kasi bawat talaga, kita sa, titingin mo na sa salamin, picture mo na sa salamin. Totoo lang, pagkatapos nung karanasan ko ngayon, doon sa may sakit na yan, hindi na talaga ako, kung madaanan ko yung salamin, hindi na ako katulad dati. Natitingin talaga sa salamin, tapos parang you are adoring your body. Ang ganda ng muscle ko dito, ang ganda ng cut dito. Ay, hindi na. Honestly, hindi na. Gusto ko mag-gym, healthy na lang. Healthy na lang. Hindi na sa punto na i-adore mo yung katawan. No, honestly, hindi na. Kasi nakita ko noon, sa isang idla pwedeng mawala sa iyon. At sama ng buhay natin, ng buhay ng mahal mo, ng talento mo, ng pera mo, ng negosyo mo, ng status mo, ng talento mo. Kaya, let's be grateful with all those things. Cherish these things. But let us not be attached to these things. Because nothing in this world will last. Ito lang pong simbahang ito. Kung maobserbahan niyo po ako sa araw-araw, talagang tinitingnan ko ito, inaalala ko, nililibot ko, ayoko nang may dumi, ayoko nang may sira. Kahit na magbayad tayo ng medyo malaki sa mga workers, kasi gusto ko talaga malinis na malinis siya. Kasi ito yung simbahan sa awa ng Diyos ay pinagtulungan nating maitayo. At ito yung unang assignment ko bilang parish priest dito. In other words, mahal ko talaga ito. Hindi lang yung simbahang gusali, kundi kayo na nakakasama ko lalo tuwing linggo, mga nakakasama ko sa ministeryo. My point is, kung alam nyo lang yung laman ng puso ko para simbahan na ito at para sa inyo, you'll wonder kung anong damdamin ang magkakaroon ako kapag na-reassign na ako sa ibang lugar. Kasi mga 2.5 years na lang eh. No wonder, ang sabi sa akin ng isang pare na nakatatanda sa akin, marami na siyang parokyang napuntahan. Andre Fidel, huwag mo silang masyadong mahalin. Meaning yung church at yung tao. Kasi sa ayaw mo sa hindi, ililipat ka rin. Konti na lang malilipat ka na. And when that happens, not if it happens, Father Fidel, when that happens, kasi siguradong mangyayari, siguradong ililipat ka, sasaktan ka kapag masyado kang na-attach sa kanila. Totoo yun. Kasi nothing in this world will last. Yung katotohanan wala tayong madadala sa hukay pag namatay tayo, dapat maisip na natin na wala talaga tayong pag-aari sa mundong ito. Kasi kung pag-aari natin, ang bagay na meron tayo, dapat kasama natin yon kapag namatay tayo.
Yung katotohanang hindi magtatagal at mapapalitan ng bago ang mundong ito, dapat magsabi na sa atin yun ng katotohanan na hindi ang mundong ito ang tunay nating tahanan. Tayo mga turista lang dito, dumadaan lang. Yung buhay natin dito sa lupa, napakaliit na parte lang ng tunay nating magiging buhay sa buhay na walang hanggan. Kasi kung ito ang tunay nating tahanan, bakit babaguhin ng Diyos ang mundong ito? Bakit magkakaroon ng new heaven, new earth? So dapat dito na lang tayo. And so the greatest tragedy that can befall us ay yung isipin natin ang lahat ng bagay na meron tayo atin. At yung isipin natin na ang mundong ito ay tunay na tahanan natin. Sapagkat madidisappoint lang tayo kapag laging ganyan ang disposisyon natin. All throughout our life, walang puknat yun. May magbabago, may masisira, may mawawala. So kapag ganyan ang disposisyon natin, lagi na lang malulungkot tayo. Lagi na lang madidisappoint tayo. Lagi na lang mawawala tayo sa focus, sa diskarte. Kaya wag nating masyadong mahalin ang buhay natin at ang mundong ito. Ang mahalin natin ay ang Diyos. No wonder ang sabi niya, mahalin niyo ako ng buo. Di naman niya sinabing, mahalin mo ang kapwa mo ng buo, Di naman niya sinabing, mahalin mo ang sarili mo ng buo, Wala tayong mamahalin ng buo, kundi ang Diyos lamang. Sapagkat sa Diyos lamang masusulit ang ating pag-asa, tiwala at pagmamahal. Sapagkat lahat mawawala, lahat magbabago. Pero ang tanging matitira at mananatili, hindi nagbabago, ay ang Diyos. Heaven and earth will pass away, but not my words. Magbabago, mawawala ang langit at lupa, pero hindi ang kanyang salita. Hindi ang kanyang salitang nagsasabi sa atin, mahal kita, hindi kita pababayaan, hindi kita kalilimutan. Yun ang ating pangahawakan sa gitna ng maraming pagbabagong mangyayari at nangyayari sa ating buhay. Sakaling manghina ka, manghina ang mahal mo, sakaling humina ang negosyo, sakaling humina ang trabaho. Sa lahat ng pagbabago yan, ang tangi mong laging babalik-balikan, mahal ako ng Diyos. Hindi yun nagbabago. So sa gitna ng pagbabago ito, yun ang panghahawakan ko. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal na biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.